Correct. Okay. So, let us pray po. Father in heaven, we thank you, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, that you have brought them here. And those who are coming, Lord, to this discussion of the Holy Spirit and evaluation of what we have learned, we pray, O Lord God, that today would be a lively discussion, that you will give us the wisdom and understanding. We truly understand of the previous discussion, Lord, that it may instill, manatili sa aming puso, maiukit sa aming mga puso, at mga bagay na hindi naunawaan, ay maunawaan. Panginoon, salamat Panginoon sa pagdadala mo sa kanila dito. Gayon din Lord, ang mga taong wala pa, we pray for each one of them that you keep them safe and bring them into this place, that we would all be participating in this lesson, Lord God, that truly this gathering and the Zoom, Lord, we truly the school that we can learn and apply your word. I pray, O Lord God, that the Holy Spirit may teach us today, even show us, Lord God, things that we do not know yet. And Lord God, we pray also for people, Lord God, that they may join here, whatever their situation, whatever is the problem, Lord God, that they may have encountered today. Lord, yung pagod sa katawan, yung sakit ng katawan because of the weather, I pray that everyone will experience your embrace in the Yes, mighty Lord. name of Jesus Christ of Nazareth to comfort them, Lord God, to remove every discomfort in their bodies, that they may stay here in this teaching and truly listen to you. Whatever distractions that may come, Father, I pray, tanggalin mo lahat ng distractions, Lord God. Tanggalin mo lahat that takes away their attention, Father. Make them very attentive, Lord, sa pag-aaral na ito, Panginoon, that we may discuss and truly, Lord, clarify the things that are cloudly. O kaya, Panginoon, yung mga bagay na hindi pa namin maunawaan. We praise you, Lord, because you will never leave us in this teaching, O Lord God. Thank you for more revelation. Thank you, Lord God, for revealing the Holy Spirit. And Holy Spirit, thank you for showing us who you are, that we may fully understood who you are and embrace your teaching, because now we know who you are. Thank you, Holy Spirit. More of your presence today, I pray. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, and Amen. Hallelujah. hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa. At syempre, naipanalangin na natin ano man ang iyong concern, God has addressed it today. Ako po ay tunay na naniniwala diyan. Whenever I pray and I mention, you don't know what's in my heart, but it comes out in my mouth as I pray, that masarap po yung idulog mo sa Panginoon yung concern ng bawat isa, no? You are in my mind. But as I mentioned, the prayer, faces comes into my mind, names comes out in my mind. But I do not mention their names kasi um, I want it to be personal with me and the Lord, that these are the people. Now I just pray in general, but actually I'm praying also personally, while praying in general. No? Paano kaya yun? But you can, when you come up to that level of your faith, you can do both at the same time. That's the mystery of the Holy Spirit. Yeah? You can pray all the time. Even while you are talking, you can pray. Ganda. Sure. Calamansi is okay. Just to, yung to change the compound. It's not just purely sugar. It triggers the components of honey also. Yeah. Tapos pakain mo lang sa kanya para humupa agad yung pantal at saka swelling. At yung effect ng allergen, no, humupa agad. Praise God. Amen. Pang-emergency lang yan. Minsan kasi pagka medicine ang iniinom mo, it takes a while bago mag-effect, no? Marami pa siyang pagdadaanan. Pero pag kalamansi, that's the wonder of it. It's
I don't know why it's effective, but it's really effective. Praise God. Amen. So, ang daming nag-message. Ano kaya mga message nila? Bakit sila maraming nag-message today? Hindi ba magsa-start na tayo? Amen, hallelujah. Praise God. Ayan, hindi ko alam, daming message ng mga tao. Ayan, praise God. Amen. So, last time, we talk about a lot of things about the Holy Spirit. Amen. And I already shared sa inyo yung lesson. So I prayed that the Holy Spirit being the omnipresent. O, di ba? Very exciting na pinag-usapan natin. Holy Spirit being the omnipresence. Pero sabi ko nga na dahil wala kayong tanong last time, ay sabi nyo maliwanag. So, as a teacher, ganun po talaga yon. Kung ang estudyante walang tinatanong, chine-check po talaga yun ng teacher kung naging effective ba yung pagtuturo, kung meron bang natutunan by raising questions. At para malaman. Kasi sa inyong part din, wag po kayong matakot kapag kayo ay tinatanong. Bagkus, kasi yun, doon mo rin ma-measure eh. Doon mo rin makikita ang sarili mo na gaano ba kalalim o kababaw ang iyong naunawaan. Yun lang yon, no? The measure of it. Kasi kung hindi natin ita-try sa question, sa Q&A, hindi po natin maunawaan. Sayang yung time na nag-spend kayo kung saan dapat na natutunan nyo talaga so you can explain it well sa ibang tao. Kasi naunawaan nyo. Kahit alam mo sa akin, when I'm reviewing yung omnipresence ni Lord at lahat ng teaching, eternal spirit, omnipresence of the Holy Spirit as omnipresence, ay lalong nabuksan ang aking kaisipan, no? Sa sakop ng Holy Spirit, sa kanyang mga ginagawa. Lalong lumalim, lalong nag-ugat ang aking pagkaunawa sa kanya. Maganda. You're learning, I'm also learning. No? Magkaiba man tayo ng level ng learning, but then we both are learning. Diba? Amen. Hallelujah. Kaya magtatanong ako. Meron lang naman akong 4. Okay? Meron lang po akong 4 na tanong. Ay, grabe, 4. At magsiselect ako sa inyo dito. Wag kayong matakot mag-answer sa tanong. Okay. Now, patakaran natin sa tanong. Siyempre, may grupo tayo. May grupo tayo ng Calbayog, City Western Samar. May grupo ng Tagasan. Ay, oh my gosh, baby. Oh my God, yeah. No. Muntik nang mawala ang aking Zoom. Okay. May grupo tayo ng, let's say, Upper North. Okay. O dito sa Metro Manila, may grupo din tayo sa Kabisayaan, may grupo tayo sa abroad, Taiwan, Japan, USA, Canada, Abu Dhabi. Okay? At saan pa man kayo naroon. So, may grupo-grupo tayo. Pwede kayong kilala nyo ang mga iba-iba dito. Pwede kayong mag-call a friend. Pag hindi mo masagot, call a friend. Pwede po akong tawagan kaya may message mo na si friend. Kaya lang si friend, baka mag-message back sa'yo, we're not friends at this hour. Yun lang ang problema dun. Ay. Praise God. Amen. Hallelujah. Kaya nga, alam nyo, tinitingnan ko talaga kung sino talaga yung very attentive in this class kasi, of course, no? Matutuwa din tayo na meron kayong natutunan. Kasi nakaupo lang kayo tapos wala na, parang wala lang, ano ba yun? Nag-spend ka pa ng oras mo, sayang naman ng oras mo. Okay, so mag-upisa na ako. Okay?
At meron tayong now, I have 60 students. Amen. Glory to God. At yung 60 students, kung nasa work kayo, sabihin nyo lang, let me call a friend. Sagutin mo muna kasi nasa work ako. Okay? Ganyan. Praise God. Wag po. Kung hindi ka makasagot, sabihin mo, Pastora, may message ko ang aking sagot. Ayun. Just don't say no. Just message the answer. I will read it later. Praise God. Ready na po tayo. Okay. Teka muna. Masyado ko namang minamadali. Masyado mo ba minamadali? Oo. O, di ba? Okay. Tama ba yun? Oh, yes. Right. Change ko lang yung view para hindi kayo masyadong matakot. Amen. Okay, ayan na. Thank you, Lord. Actually, last time, ito yung ating pinag-usapan. The omnipresent. The Holy Spirit is omnipresent. Lagi siyang present. Kaya nga, for the Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. So nag-affirm siya. And for all who are led by the Spirit of God, these are the children of God. In-explain ko to. Bakit ganito? That we are being led by the Holy Spirit. Why the Holy Spirit is joining with our spirit. No? In-explain ko to last time. Bakit siya omnipresent? Ngayon, ang tanong ko, ay una, bago ko magtatanong, hingi muna ako ng tatanungan ko. Sino ang tatanungin ko? Hallelujah. Medyo mahirap yung aking tanong eh. Praise God. So tatamag ako ng alam kong meron ng alam sa word muna. Kasi medyo para pang ano yan, pang bungad yan. Kumbaga, matutulungan yung mga hindi pa talaga into the word. Pero syempre hindi ko alam kung sino talaga sa inyo ang into so much in the word, no? Yung meron na talagang karanasan sa word. So uunahin ko na lang, hallelujah, si Jocelyn ng Calbayog. Jo, okay ka Opo, na? Pastora. Praise Yes. God, hallelujah. Yan ang gusto ko sa'yo, Jo. Hindi ka Ako talaga. Kinakabahan pa naman ako. kakabahan. Yung iba makikinig din yan sila eh, kasi maya sasagot din yan sila. Okay. Praise God. Yung mga gustong sumagot na hindi ko tinawag, pwede kayong sumagot sa inyong comment box. Okay, this is the question. Ayan. Holy Spirit is omnipresent. Balik-aral, mga katanungan. Number 1, kung ang banal na espiritu ay laging kasama natin or omnipresent, kasi laging kasama. At ikaw, ba't ikaw ay hindi ko, teka ha. At ikaw ay nananalangin sa Kanya. Paano mo may paliwanag ang iyong palagiang pagdududa sa iyong panalangin? Uy, pang Miss Universe. Oo, Paano ko maipaliwanag ang palagiang pagdududa oo. sa Lagi kang aking nagdududa. panalangin? Um, Meron pa gusto na. um, Kasi po, every time po na nagdududa tayo sa ating mga uh, panalangin, Hmm. kailangan po natin na ipag-pray talaga na, Lord, help me my unbelief. Okay. Kasi po, di ba po topic po natin that the Holy Spirit is omnipresent. Hmm. Omnipresent God. So, every time po na dudouble po tayo sa ating mga panalangin, lagi po nating tatandaan that God or the Holy Spirit is always with us. Na sa anumang oras, sa anumang pagkakataon, lagi natin po siyang kasama. Lalo na po sa panahon na sinusubok po tayo ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa panahon na ina-allow niya na i-test yung ating pong faith. Lagi po natin tandaan na si Lord po ay is an omnipresent God.
Nandyan siya sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Kaya po, di ba po in Mark 11:24, ang sabi po doon na whatever we ask for in prayer, believe that you have received it. So kailangan po panampalatayanan po natin every time po na nag-aalinlangan sa ating pong manalangin. Yun lang, Pastor. Okay. Ayan, nervous na si Jo. Hindi ko alam bakit yan nervous. Ang ganda ng tanong. Ayan, thank you, Jo. Thank you, Jo. Welcome po. Maghanap na ako ng ibang sagot. Hallelujah. Tingnan natin. Basahin niyo talaga ang tanong. Basahin niyo ang tanong, ha? Mami, paki-mute. Okay, thank you, Mami. Now, let me call from Taiwan. Taiwan, si June at Jen. Siguro bakante na kayo ngayon kasi gabi na. Tulog po siya, Pastora, si Jen. Ikaw na lang, June. Tulog pala si Jen. Pagod. Okay. Nakatapos lang po kumain. Ayun. Okay. Para sa akin po, Pastora, maging full lang po yung faith natin at kumbaga i-surrender yung carnal mind natin po, Pastora. Yun po yung nais po. Kumbaga yung mind po natin, yung parang mind of Christ and full of faith at believe sa prayer po natin. Yun lang po, Pastora. Ayan, thank you. Ayan, surrender the carnal mind. Si Jocelyn naman sabi niya ay remember that God is always there. Okay, parang hindi pa rin na-satisfy ang question ko. Okay, si Nins, nag-volunteer na si Nins. Wow, I like it. Yes, Nins. Gusto ko talaga yung mga volunteer eh. Abu Dhabi team, Pastor. Wala si Jam eh. Okay. Abu Dhabi team. Yes. So, yung question niyo po is, paano mo maipapaliwanag ang iyong palagi ang pagdududa sa iyong panalangin? Kung mananalangin tayo na walang leading ng Holy Spirit, ay talagang pagdudahan mo na. Kasi, pag andun yung Holy Spirit talaga, andun yung pananampalataya mo, alam mo na sasagutin ng Panginoon because you are connected with the same Spirit. Nasabi nyo nga po, we have the body of Christ, yung body natin is temple, and dapat yung mind natin is same as the Spirit of Christ. So kung same as Spirit ng Christ, He has given us the power and authority. So yun po yung panghawakan natin para walang pagdududa. Yun lang po. Ayan, thank you. Wow, the mind of Christ, no? Kailangan hindi ka talaga magduda, pero lumalabas talagang pagdududa. Okay, one last. Nakatatlo na ako. One last. Sinong gusto dyan? Yes, Josie, USA. Okay po. Sa akin po, ang ano ko dito ay alisin po yung carnality mind at saka po yung stubbornness. Kasi hindi po talaga, yung question po dito, kung ang banal ng Espiritu ay laging kasama natin at ikaw ay nananalangin sa Kanya, paano mo ipapaliwanag iyong palagi ang pagdududa sa iyong panalangin? So yun nga po, kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ay ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo at ang Panginoon ay laging sumasama sa iyo, yung mga sa patuloy mong pong panalangin at sa doon po sa patuloy mong pagbabasa ng salita ng Panginoon, kailangan panghawakan na po. Wala na po yung pagdududa eh. Kasi hindi po madidevelop yung faith mo sa Panginoon kung naandoon pa rin Panginoon kung nandoon pa rin yung doubt mo. Kasi doon po mag-i-start dahil po ang Word of God is power and alive and active. So pag yung word na yun ay pinaniwalaan mo, ay doon po mag-work yung faith mo. Kasi kaya pag alisin mo yung doubt mo, yung fear, tsaka yung carnality mind, wala na po yun. Hindi po mag-work yung salita ng Panginoon pag naando doon yung doubt. Yun po lang sa akin. Praise God, thank you. Ayan, almost the same kay Ninya at saka kay June, no? Okay, kaya si Doc, talagang habol si Doc.
sagot ako. Sige, Doc, sagot. Nandito ka ba, Doc? Amen, Pastora. Okay. Okay. Kung ang banal na espiritu ay laging kasama natin at ikaw ay nananalangin sa kanya, paano mo maipaliwanag ang iyong palagiang pagdududa sa iyong panalangin? So, pag meron kasi tayong personal relationship sa Holy Spirit, siguro mawawala yung pagdududa natin pag magkaroon tayo ng personal relationship. So tama po din yung sinabi nila na magkaroon ng mind of Christ, tapos yung faith natin, pero kailangan i-work out natin yung personal relationship natin sa Holy Spirit. Iyon po, Pastor. Amen. Thank you, thank you. At si Mylene. Oh, Mylene, yes. Yes, Pastora. Dagdag na lang din po, Pastora, sa sagot po nila kasi ano din po, halos pareho lang naman po. Pero yung sa akin po na dagdag is kasi bakit po paano mo maipaliwanag ang iyong palagian pagdududa sa iyong panalangin. Kasi po hindi pa po totally nasusurrender yung carnal mind at saka andun pa rin po yung unbelief. Yes. Kaya po, kahit na sabihin na omnipresent po, andyan po, na alam po natin na the Holy Spirit is with us, but still, kung may unbelief pa rin po, at saka hindi pa totally and fully surrendered yung carnal mind, talagang andun pa rin po talaga yung unbelief, hindi po mawawala unless we will surrender everything and totally sa including our carnal mind po, sa kay Lord. Wow. And for surely, pag na-surrender po yan, wala na pong pagdududa. Kahit ano pa, regardless of the conditions or situations that we will be going through, talaga pong walang pagdududa because you know that the Holy Spirit is with us and dahil nga na totally surrendered na po, Pastora, and you knew na you already have the relationship with the Holy Spirit and then you can say that the Holy Spirit is with you, not just with you, but in you. Amen. Yun po, Pastora. Thank Wow. you po. At ang ganda naman ng mga sagot nyo, no? Ang ganda ng mga sagot nyo. Relationship, removing the carnal mind, no? Praying the right prayer, o kaya manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Wow. Maganda po ang mga sagot. At meron pa dito sa Zoom, sabi ni Jeneline, pag may pagdududa po, pagsusulsul po yon ng gawa ng kaaway to test your faith kung buo talaga yung pananampalataya na yun ang prayers mo is magkaroon ng katugunan. Wow. At basta try lang po, ang ibig pong sabihin ay kulang pa rin ang ating faith kay God at may ginagawa tayong mali na hindi pa din natin maalis sa buhay natin. Kaya dapat po ay isuko natin. Okay, lahat na huwag hayaan ng kaaway pumasok sa ating puso, manatili sa presensya ng Panginoon. Amen. Okay. That's so good, Jaylee. It's good. It is essential to have a personal relationship, sabi ni Chard, as it will strengthen our faith and remove any uncertainty from our prayers. It's a personal level of relationship. Amen. Si Wina, nagkaroon po tayo ng pagdududa sa ating panalangin kung may karumihan pa sa ating sarili. Dahil alam natin na ang Holy Spirit ay omnipresent pero di manahan sa atin kung may karumihan sa ating sarili. Kaya kailangan po lagi tayong magpalinis sa ating kasalanan. Wow, ganda naman. At sa kankira, what I believe po is if we pray and it is led by the Holy Spirit, walang pagdududa yon. At kapag nagkakaroon tayo ng pagdududa, sa tingin ko po, self-desire and carnal mind ang nasa atin. Tama din. No? Junie, because the Holy Spirit is not yet within us. Ayon. Si Bebs, have a mind of Christ and have a temple of the body of the Holy Spirit. Our advocate. Repentance of unbelief. Kasi because the Holy Spirit is one teaching us how to pray. Tama. Yay, nakikinig na po kami sa lecture niyo, Pastor. Kaya po kami tahimik, ninanamnam namin ang katuruan. Amen. Glory to God. Hallelujah.
Ayan, praise God, praise God. At maganda yan, no, ang sinasabi nyo. Meron ba, may sasabihin ka pa? Yes po, Pastora, ibalik ko lang po kay Lord ang all the praises and the glory alone po, Pastora. Sebastian po ngayon, Pastora, is really healed. Praise God. Amen, hallelujah. Amen. Praise God po kasi pinag-pray ko din po siya kanina, Pastora, Amen. with the anointing oil po. Ayan, ngayon, he's back to his normal, ano na po, Pastora. And sabi niya nga, he feels like he wants to eat daw. Pakainin mo Kanina lang. Oo, ganun talaga. po. Ah, Ayan po, tura niya ngayon, Pastora. Oh. Yun. Malapit na. Okay na, okay na. Kain Praise ulit. God. You say thank you to Pastora. Thank you, Pastora God Tess. bless you. God. Lalong tumaba. Okay. Sige. Si John Thank you, Brian Pastora. naman, sabi niya, welcome. Until we fully surrender our carnal minds, kahit anong panalangin po ang gagawin natin, alam ng kaaway na meron pa rin siyang lugar para ilagay ang pagdududa sa isip natin. Uy, tama yun. Wow, tumama ka. MJ Yusita, yung pong pagdududa sa ating panalangin ay aking inaamin na dahil sa aking pagkukulang sa pagsasaliksik ng mas malalim na pagkilala sa Panginoon sa kanyang pangako o sa mga ano yun, sa mga hindi ko mabasa, may nakatakip. At kautusan niya sa pagkukulang din sa palagiang pag-usap sa kanya. At yun po ay katulad yung sabi nila na meron pa ring unbelief at disobedience. Ayon. Alam mo, sa question and answer, sa mga sagot ng iba, matututo ka rin, makikita mo rin yung problem mo. No? Kaya maganda po ang mga sagot ninyo. Praise God. Kaya lang, ito lang sasabihin ko sa inyo. Tingnan niyo muna yung tanong. Tama yung sagot ninyo. Ang sagot ninyo is, you are recommending agad. No? Karamihan sa mga naunang sagot is that you are recommending agad. Na kay Jaylee kasi at sa mga iba pang merong pag-amin na ay oo totoo 'yun. No? Pagka sumagot ka, basahin mo muna yung tanong kasi ganito ang problema kapag nagpapatotoo tayo. May tanong ang tao doon sa binabahagi mo pero hindi mo pinakinggan ang tanong. Kung ano ba talaga, kailangan i-bullseye mo yung tanong with right answer. Hindi ka magre-recommend kaagad kasi ang gusto niyang marinig, yung sagot mo sa tanong, hindi yung recommendation mo. Naunawaan mo? Kapag ni-recommend kaagad natin, kasi kailangan mo ganitong gawin mo, hindi ganon. Ang gusto niya, ang gusto ng mga nagtatanong ay sagutin mo yung tanong, hindi recommendation. Kapag nawawala sila, ganito, binasa natin, binigyan natin ng, para sa next question, mabulsay nyo na. Pero tama yung mga sagot nyo. Yung nga lang, ay nauna yung recommendation. I want you to look at it, the question, in the right way para yung magtatanong sa'yo, matatama yung kaisipan mo. Walang misunderstanding. Okay? Ganito, pagka may nagtanong, sabihin mo, kasi ganito yan. Kasi yung wala ka pang faith. Hindi yun ang tanong niya. Ang tanong niya ay pakinggan mo. Naglagay tayo ng background sa question. Sinabi natin na ang banal na espiritu ay lagi nating kasama or omnipresent. Pero kapag ikaw ay nananalangin sa kanya, bakit meron kang pagdududa? Yun ang tanong. Kaya ang sagot mo ay katulad kay Brian, katulad kay Jaylee. Direct, answer the question first before you explain. Bigay mo muna yung tanong, kasagutan doon sa tanong niya. Bakit ako nagdududa? Alam ko naman na omnipresent siya. Bakit ako nagdududa? Anong problema ko? Yun ang tanong. What is my problem? Bakit may pagdududa habang ako'y nananalangin?
Kaya maganda yung address first the question before you make recommendation. Ganda, no? Kaya nga, tama yon. Ang una kasi, nauna yung recommendation bago yung tanong. Pag inuna mo yung recommendation, mawawala na kaagad sila ng interest to listen. Kasi the question has not been answered. Okay, praise God. Praise God. Hallelujah. Marami pang tanong. Ano man ang hingin natin ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Katulad nito, Julieta Marzan, this is already a recommendation. This is not the answer to the question. No? Hindi pa yan answer. Yan ay rekomendasyon. I experience po in myself when you don't have the Holy Spirit. Kapag nananalangin minsan sa pumapasok po si carnal mind and doubt, but the Holy Spirit within you, pray to God, and you fully surrender everything to Him. Your mind, your spirit, and your body. Ayan. Si Pastor Miriam. May pag-amin. Na-experience ko rin yan. Sasabihin mo doon sa tao. Ayan. Kaya nga, maganda yung kay gusto ko yung kay, although tama yung mga sinagot nyo, kaso lang nauna yung recommendation. Ito kay John. Until we fully surrender our carnal mind. So, ang problema is the carnal mind. At lahat ng mga sumagot ng carnal mind. No? Kahit anong panalangin gagawin natin, alam ng kaaway na meron pa ring lugar para ilagay ang pagdududa sa isip. That's correct. Direct answer sa question. Huwag kang ma-excite doon sa sa iyong recommendation kasi may alam mo na. Ayan, praise God, hallelujah. Kasi kay Jaylee, gusto ko rin basahin kay Jaylee. Nasaan yung kay Jaylee? Jaylee. Ayan, pastorat. Yeah. Ibig sabihin, kulang pa rin ang ating faith kay God. At may ginagawa tayong mali na hindi rin natin maalis ang buhay natin. Totoo yun. No? Totoo yun. Ipaliwanag mo sa kanila, ito ang problema mo. Bakit hindi maalis ang pagdududa? Kahit alam mo na, nandyan lagi ang banal na espiritu. Nag-gets ha? Pero tama naman yung mga recommendation nyo. Tama po. Nandun pa po ang religiosity sa sarili. Ayun. Kaya basta pastor ng tao. Brother Neri, kailangan mong i-expound yan. Paano kung hindi niya alam kung anong yung religiosity? Baka mamaya sabihin niya, inaakusahan mo ba ako? Kaya expound mo. Ang sa akin po, sabi ni Concha, 2 bagay po ang kadahilanan. Una po ay dahil mayroon tayong kaaway na laging nagko-question sa faith natin. At ito yung nagsusulsul sa atin. Pangalawa, kung may paglabag sa salita ng Diyos, o alam mo na may mali sa faith ko, at dahil dito kailangan ma-correct upang maayos at matugunan sa Panginoon ang panalangin. Ayan. May recommendation agad. Okay. Praise God. Thank you, Lord. Ang ganda naman ng mga sagot nila. Pang Miss Universe yan eh. Hallelujah! Okay. Thank you sa mga sagot. Tama naman po yung mga sagot. Gusto ko lang na i-direct nyo ang inyong sagot. Okay, next. Next po. Teka, meron pa. Repeated sin. Repeated sin daw. Pwede rin. No? Kailangan i-explain mo yon. Kaya nga dito sa nagpa-practice tayo on how to answer questions. Hindi lang yun, basta sabihin mo, nagre-recommend ka ng sagot. No? We are practicing here also. Sige nga, next question. Next question. Do you prefer for me to call you or for you to volunteer? Which do you prefer? Mga volunteer na lang po, Pastor. Volunteer? Okay, volunteer. Pastora. So, hindi Nakakakaba po yung tinatawag. Ganun ba? Nakakaba. Pastora, Po. dapat palang
dapat pala yung tanong niyo sa una, ano yung maire-recommend niyo pag nagdududa? Sana Dapat yun lang ang tanong ko, anong ire-recommend? Tama ka. Kasi puro recommendation. Hallelujah. O ngayon ha, Amen po. pakinggan Salamat. nyo ang tanong. Tama ka, Nins. I like it. Okay, the second question. Praise God. Ayan, basahin ng maayos ang tanong. Tapos, mag-raise na lang ng hand or mag-type kayo kung ng message. Okay. Anyone? Hindi na daw ako magtawag. Sino ang una mag-volunteer? Walang narinig, walang Wala. Kaya kailangan ko magtawag. Pag walang sumagot, magtatawag ako. Pag wala nag-volunteer. Basahin mo na po yung ano. Pag walang mag-volunteer, magtatawag ako. Kaya magtawag na ba ako? Wait lang po. Wait lang. Wait. Pinabasa pa po ang question. Siguro magtawag ako dito. Tawagin ko si ano. Hallelujah. Tawagin ko si Pastora Mercy para maingganyo ang lahat. Pastora Mercy, sagutin mo ang tanong. Pastora Ba't ako? Basahin ko lang po saglit, Pastora, yung Isaiah 32. Okay, sige. Ang tahimik nila. Naghihintay ng paing ang mga to eh. Yes. Need Pastor. Pag-amin ito. Oh. Pastora, hindi ka mabasa Biblia kasi si Pastor ko na. Pastor na. Pastor Nong, call a friend daw. Sa pakibasa. Pastor Nong. Praise God, mga pastor na nila. Oops. Paki-off yung isang ano. Good evening po, Pastora. Yes po, sino po yun? Good evening po. Good evening. Pwede po sumagot, try ko lang. Yes po, pwede po. Pagkatapos po muna ni Pasunong at si Pasunong ay naghahanda. Yes, Pasunong. Basahin ko muna yung mute at saka paka-lower ng volume ng kabilang gadget. Lower nakalis yung volume yan. Okay. Isaiah 30 verse 21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Yo, okay. Sagutin mo na. Amen. Sa akin po, Pastora, sabi dito, kung ang banal na espiritu ay nagsasalita sa iyong mga tainga, ayon sa Isaiah 30 verse 21, upang gabayan ka, alin sa mga boses na narinig ang madalas mong pakinggan at bakit. Yeah. Sa Pastora, pagka nasa lalim po ako ng pagpupuri, doon po ako nakakarinig ng salita ng Diyos. Ng salita ng Banal na Espiritu, minsan naman po nilalagay niya sa puso ko. At kapag nangyaring sinabi niya, doon ko napapatunayan na galing sa Kanya. Pero madalas po kasi nung bago pa lang po ako pastora, na hindi pa po ako nag-sign wonders, nung sinabihan ako ng, doon ko lang nalaman na galing po yun sa Holy Spirit. Nung sinabihan ako ng Holy Spirit na, bigyan mo yung babaeng yun kasi wala silang bigas. Sinabi yun ng alas 8 ng umaga. So hindi ko siya sinunod kasi isip ko akin lang. Pero sa maghapon, hindi po yun nawala sa aking puso.
Pagdating ng 4:00 ng hapon, pumunta po ako doon sa babaeng ako ng Holy Spirit. So nagbigay po ako ng 200 kasi yun po ang sinabi ng Banal na Espiritu. Pagbigay ko po sa pera, umiiyak po yung babae kasi sabi niya, kaninang umaga pa kami walang bigas. Salamat. Sabi niya, paano mo nalaman na wala kaming bigas? So sinagot ko po siya, sabi ko, yun po ay galing sa Holy Spirit. Doon ko lang po napatunayan na galing yun sa Holy Spirit. Sa ngayon po, alam ko na po i-identify ang tinig ng Holy Spirit at hindi tinig ng Holy Spirit po. Ayan, praise God. Wow, nakakainganyo ba ang sagot? Alam nyo na. Okay, ngayon. Si Lucy. Si Lucy? Nasaan na si Lucy? Ako Yes. po. Salamat, Good Pastor Mercy at Pastor Nong. Yes, Lucy. Good evening po. Good evening. Ang tanong po kasi dito, kung ang banal na espiritu ang nagsasalita sa yung mga tenga, ayon sa Isaiah 30:21, upang gabayan ka, alin sa mga boses na naririnig ang madalas mong pakinggan at bakit? Minsan po kasi tayo minsan, ang madalas nating naririnig ay yung ating sarili, hindi ang tinig ng Panginoon. Kasi minsan, yung tinig ng Panginoon, maliit lang yun sa ating, alam natin, mas malakas ang tinig ng kaaway, pangalawa ang ating sarili. So, yung minsan, kahit alam natin na ang espiritu, ang banal na espiritu ay ang gabay sa atin, nananaig pa rin po yung boses, yung boses ng sarili natin. Iyon ang nasusunod natin sa ating sarili, hindi ang boses ng ating Panginoon. Kaya, ang kailangan talaga natin ay yung talagang pagsuko sa Panginoon upang marinig natin yung boses ng Panginoon. Iyon lang po, Pastora. Ayun. Okay, thank you. Thank you so much, no? Kanina, maganda yung sagot nila, no? Self is always heard, sabi ni Lucy. Thank you. Hanap tayo ng iba pa para sumagot. Bigyan natin ng pagkakataon ng iba ang sumagot. Laida, baka gusto mo sumagot? Nasaan si Laida? Praise God. Pag tinawag, walang sumasagot. Laida, baka gusto mo sumagot? Ayun yung sumagot. Jeneling Evangelista, ang lagi po nating napakinggan ay ang tinig. Paano ba tanggalin ito? Ayan. Ang lagi po nasaan na yun? Lagi po nating napakinggan ay ang tinig na natatakpan kasi ng, paano ba tanggalin itong ano na ito? Hindi. Kukunin ko lang yung, ayun. Ayan, tinig ng Holy Spirit po, at ito po ay ating unawain. Ang lagi po natin pakinggan, ang laging pakinggan, ayun. Okay, listen to the voice of the Holy Spirit, sabi niya, at unawain. Ang Holy Spirit talaga ang naririnig mo pag ikaw ay, kasi marami nagsasalita dyan eh. Paano mo ma-explain yon? Paano mo explain na si Holy Spirit yon? Okay. To the Holy Spirit. Yon. Sinusulat ko yung mga sagot nyo para mamaya ma-discuss natin. Praise God. Wala na. Tatawag tayo. Pwede po volunteer po, Pastora. Sige, Josie. So ito po na-experience ko lang, na-compare ko lang po talaga yung purity po. Pag po wala akong doubt, saka fear, minsan may nadidinig po kung tinig po, boses, very clear po, malakas. Sa akin po, kapag po nung time na yung pinakinggan ko sinabi niya, totoo po naligtas po ako. So yung may time din po na nagkaroon po ako ng, nag-isip po ako anong gagawin ko. Nahaluan po ng mga ano po ba, mga doubt. Tapos, meron pong tinig ako na nadinig. Parang naging ano na po, hindi po tama. Parang ganun po ba? So, iba po talaga pag malinis po yung isip. Wala pong carnality. Ayun. Talagang pag nagtanong po kayo, sumasagot po Inisip ko nung sabi ko, ako na nga nagtanong, ako pa rin sasagot.
Pero hindi ko naman alam, kaya ako nagtatanong, pero bakit totoo? Mm. Kaya iba po talaga pag malis pong pag-iisip po, yung Ayan. malinis po yung puso nyo. Wala pong carnality. Yun po talagang pinaka-ano ng carnality. No carnality. Mawawala rin po yung doubt mo, yung fear mo pag wala pong carnality. Praise God. Siguro ang tanong ko dito kung narinig niyo na ba ang Holy Spirit? Kasi ayaw sumagot eh. Hallelujah. Ayan. Praise God. Thank you, Josie. Amen. Welcome po. Sino pa dito ang sino gustong sumagot sa inyo? Si Lina Ramesh. Narinig mo na ba? Lina Ramesh? Pag nagpi-pray ka ba? May narinig ka? Opo, minsan po narinig ko po ang boses ng Holy Spirit. Opo, noong ipabadala po sana yung asawa ko sa Bible School, kasi sabi ko, nagdududa po ako na paano po yung mga anak ko, pag-aaral nila, ganun po, ang dami ko pong, financially po, sino pong magpo-provide sa amin. Siyempre, yung asawa ko po, kung pupunta po sa Bible School, sino magpo-provide? Yun po, ang ano ko noon. Tapos po, nagwawalis po ako noon sa labas namin. Wala pong tao, ako lang po mag-isa. Naiiyak po ako noon pong noong iniisip ko po yun. Tapos bigla pong may nagsalita. Sabi po niya, trust in Him, sabi niya. Sabi ko, sino yun? Umikot po ako at tumingin ako paikot, pero wala po talagang tao. Sabi ko, si Lord, sabi ko si Lord, kasi talaga po yung tinig niya, talagang yung kanyang audible voice, alam kong si Lord po yun. Kaya nung narinig ko po yun, simula nung narinig ko po yun, talagang naniwala po ako. Kaya sabi ko, sige, sabi ko, papayagan na kitang pumunta sa Bible School. Yun po ang sabi ko sa asawa ko. Kasi kung si Lord po ang magsasalita na mag-trust lang po ako sa Kanya, sigurado po yun. At saka sabi ko, bakit kung si Lord kako yung nagsalita, sabi ko, sino yung Him? Kasi sabi niya, trust in Him. Sino yung Him? Si Lord mismo yung nagsalita. Ayun po pala, nung narinig ko po sa inyo, nung pinag-aaralan po natin ang banal na espiritu, sabi ko, kaya sa inyo ko po nalaman talaga na ang banal na espiritu po yung nangusap po sa akin. Sabi ko, ang banal na espiritu pala yun. Kaya pagka banal na espiritu pang nangusap sa inyo, just obey po. Amen. Opo, just obey. Amen. Thank you. Okay. Yeah, opo. Wag lang minsan ha, dapat lagi. Okay, thank you din. At siyempre si June at Jen Arizo, hindi ko alam. Nagising na ba si Jen? Opo, nung tinawag niyo yung pangalan ko. Nabusog ka daw nabusog ka daw. Pastora. Actually, Pastora, yung hindi ko makalimutan nung bago kami ikasal ni John, naghahanap kami ng restaurant. Wala kami makita talaga to the last minute. Meron akong maliit na tinig na narinig sa kanang tenga ko talaga. Nung hindi ko pa kayo nakikilala po noon, hindi ko alam na Holy Spirit yon. Sabi sa akin, turn to the right. Tapos sabi ko kay John, kanan daw. Ha? Sabi niya ganun, kanan, tara. Tapos dire-diretso kami ng kanan. Nakita namin yung Korean restaurant na kung saan available pa siya for the slot. Sabi ko, thank you Lord, sabi ko. Pero hindi ko kilala yung Holy Spirit po noon. Yun yung maliit na boses na narinig ko noon na hindi ko talaga makalimutan. And then yung recently, kagabi lang, Pastora, nagtapon po ako ng basura. Narinig ko na yung sinabi Sabi, itapon mo na lang dyan, wag mo ilagay sa loob ng plastic kasi may ipis. Hindi ako nakinig, Pastora. Nag-disobedience na naman ako. Nakakahiyang i-share pero may ipis talaga, Pastora. Napasigaw ako. And then nung humingi ako ng sorry Lord, hindi na naman ako nakinig, sabi kong gano'n. Sorry po, sabi kong gano'n. Mostly, Pastora, nagkakaroon ng doubt. Minsan, sinusunod ko minsan yung carnal mind ko imbis doon sa boses na
ng Holy Spirit. Totoo po yun. Kagabi ko yung naranasan. Kaya yun lang po, Pastor. Medyo nakakahiya. Hindi na medyo, talaga nakakahiya. Nanaig yung carnal mind ko, imbis na sundin ko na yung tinig ng Holy Spirit po. Amen. Yun lang po. Okay. Thank you. At si Flora and Kat. Yes, Flora and Kat. Good morning po, Pastora. Sino? Ako po. Si Flora. Okay po. Ano lang po ako. Dito po kasi sinasabi dito na upang gabay sa Isaiah 30, basahin ko lang po ang verse. Your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Marami pong beses na na-experience ako, Pastora, na meron akong narinig na bilang nag-pop up lang sa mind na huwag mong gawin yun. Pero dahil nga sinusunod mo ang sarili mo, nagda-doubt ka na Holy Spirit ba yun na nagsasabi sa'yo. Pero sinusunod mo pa rin kung ano yung gusto mo. Dahil nga sa carnal mind mo. Ang sa akin experience ko, Pastora, nang umuwi ako dito ngayon sa Pilipinas, dahil nga, syempre, every time na uwi ka, marami kang nakikita na gusto mong bilhin, gusto mong gagawin. And then, time na gusto ko nang pumunta ng IKEA, Pastora. Pero dahil nga nagbayad kami ng $1 million ng penalty dito sa bahay. So, yung ano namin, so limited lang yung finances namin. Even though nagpadala si Ricky, meron kaming dalang pera, pero talagang, ang sabi mo nga, ang in-advise mo sa amin bago kami umalis ng Abu Dhabi, talagang ang importante lang ang kailangang gastusin. Kung ano lang yung importante. So, gustong-gusto ko na pumunta sa IKEA, Pastora. Pero nagbayad na kami ng bills, lahat. Nakaseparate ng bills, lahat. Nagbayad na kami ng penalty namin dito sa bahay ng 55,000 sa aking hipag. So, from 2010, kasi nasunog nga ba dito. So, gustong-gusto ko Holy Spirit, gustong-gusto ko na pumunta ng IKEA. Narinig ko talaga ang banal na Espiritu nagsabi sa akin, pupunta ka sa katapusan. Wow, praise God. Yun ang sabi talaga, Pastora, sa akin, pupunta ka sa katapusan. So, nandun pa rin nandun pa rin ba yung mo, Pastora? Sabi ko, may extra money pa ako eh. Namimili. Opo. Gusto ko nang bumili na kailangan, sabi ko gano'n. Pero nandun niya, sabi mo nga, paninindigan mo kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu, huwag kang mag-disobedient. Kasi kung mag-disobedient ka, malalaman mo ang consequence na mangyayari. Pero ngayon, Pastora, talagang pinanghahawakan ko ang sinasabi sa akin ng banal na Espiritu na pupunta ka sa katapusan ng buwan. So pupunta ako sa katapusan ng buwan ng July. Ayun. May date may date. Oo, sinabi talaga sa akin na pupunta ka sa katapusan ng buwan ng July. Yun ang sinabi sa akin. So paninindigan ko, Pastora, ayoko na mag-disobey sa banal na Espiritu kasi marami na akong naririnig na salita na, pero ini-ignore ko. Sabi ko, banal na Espiritu ba yun o akin sarili lang? Pero marami akong naranasan na disobedient, maraming consequences. Pero kailangan ko na, nung sinasabi ng banal na Espiritu ay sundin natin para walang consequence na mangyayari po. Praise God. Naranasan ko, Pastora. Amen. Thank you, Sister Flora. Basahin ko lang bago ako tatawag ulit. Sabi ni Brother Nery, si Holy Spirit po ang nagsasalita if ang pinapahiwatig o pinapagawa ay laging nasa tama sa mabuti. Amen. Hallelujah. Iba yung tama at iba yung mabuti, no? Ang ganda. Righteousness or good works. Ayan. Si Laida naman, chat ko po, nasa work lang po ako, Pastora. Madalas po kasi naririnig yung sarili ko kahit alam ko na tamang gawin,
iba pa rin po ang ginagawa ko. Okay? Di ko pa po alam kung narinig ko na si Holy Spirit. Ayun. Yung lagi mong sinasalungat. Yun. Hallelujah. Praise God. Thank you. So, ang naririnig niya ay sarili. Ayan. At si Jelly naman, sa dami po na nagsasalita sa tenga natin ay nasa sala po sa ating isip kung ano po yung tamang gawin. Tama. Pero kadalasan po hindi tama yung ginagawa natin. Kaya biglang bawi desisyon at naiisip natin na dapat yung tama ang gawin natin at yun ang salita ng Holy Spirit. Amen po. Wow, ganda naman yung sagot ni Jaylee. Si Ate Jesusita naman. Para po sa akin, ang Holy Spirit nagsasalita sa akin ng tama na madalas kong mapakinggan sa aking tenga, sa tamang daan ka lumakad. Okay. Bakit? Dahil nagsasabi po siya ng katotohanan. Ang banal na espiritu ay katotohanan, nagpapalaya sa tao from Ate Jesusita. Amen. Thank you po, Ate Jesusita. At si Marites Madronio, kung tayo ay nagkakamali, nandyan ang banal na espiritu para palalahanan ka ng mali na ginagawa mo. Mararamdaman mo na may guilt, kaya ang banal na espiritu yung nagsasalita sa iyo. Okay. Recommendation na naman. Maraming recommendation dito. Mahilig kayo mag-recommend, ano? Praise God. Sabi ko nga, pakinggan yung tanong. Hallelujah. At sabi dito, dinadasal ko pa rin po na sana mangusap sa akin ang banal na espiritu. Okay. That's the problem. Okay. Huwag ka mag-alala. Dahil lakaran mo salita ng Diyos. Ayan. Ang tanong natin, kung nagsasalita nga ang Holy Spirit sa iyo, sa mga boses na rin mo, narinig mo, ano yung boses na pinapakinggan mo? At bakit? Yung iba, si Leida, hindi pa niya narinig. Maaring narinig mo na, hindi mo lang nakilala. O walang recommendation muna. Sagutin mo na ang tanong. Anong boses o kaninong boses ang madalas mong pakinggan at bakit? Pastora, pwede pong sumagot. Pwede naman. Pero sandali, basahin ko lang ito muna ha. Hold your horses. Madalas ko po ang pinakikinggan si R. Sino ba to si R? Ang sarili ko po. Ayun, may pag-amin. Sa ngayon po, tinuturuan ko po ang sarili ko matutong makinig at magpasakop sa banal na espiritu. Thank you. Thank you, si Jocelyn, for us to confirm that it is really the voice of the Holy Spirit. He is leading us in the right path and there is also confirmation from God. Tama, pero recommendation ulit ang sagot. Ito, si Rowena naman, impression po, pastora. Katulad po nung madaling araw, biglang pumasok sa thoughts ko to rebuke sickness. Hindi po kasi ako aware sa mga na may sakit ang mga tao sa bahay, including Mina po, magkasakit din po pala. Nag-pray po ako at nire-rebuke ng sickness at para lang po kami mga nagdahilan. Same day po lahat kami gumaling. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito naman this is the answer by testimony. Ayan. Si Feli naman, sabi niya, para sa akin siguro to. Kung ang banal na espiritu ang laging nagsasalita para gabayan tayo, kahit maraming tinig ang maririnig mo, ang tinig pa rin ng banal na espiritu ang dapat mong pakinggan. Recommendation again. Thank you for the recommendation. Mildred Sembrano, minsan po tinig ng tao at sarili ang nasusunod. Kaya yung daan na dapat nilalakaran nalilihis sa ikakapahamak ng tao, pero pag ang tinig ng Holy Spirit at naririnig sa tenga, yun lakaran at sumunod sa daan ng katotohanan. Ayun, tama. Si Doc, nung una po, fear at nervyos sa sarili ko, narinig ko. Di ko sure kung Holy Spirit at narinig ko dahil carnal mind pa ako.
Pero lately, nararanasan ko na nung nasa kids room ako at sabi niya, go inside, pero una di ko pinansin. Again, okay, again, sabi niya, di ko again, nagsasabi na, go back inside, tapos di ako mapakali. Nung third time, sabi, go back inside, doon pa lang ako nag-obey. Yun pala, Holy Spirit is on fire ang ministering. Ilang beses din po akong nag-disobey. Ayon, sarili ang sinunod. Pero na-convict. Amen. Nagpa-doktor po ako sa tenga, tapos sabi ng doktor, kailangan maoperahan ng tenga, pero may sakit sa sugar, mataas dati po. Palagi na iniisip noon, kailangan kong gawin, pinapagawa ng doktor, lumabas ako umaga, sa harap ng bahay palagi nanalangin, ang pagpapa-opera, may bumubulong, huwag ka nang magpa-opera. Ikamamatay, sinunod ko po, hindi na po ako nagpa-opera. Hanggang buhay pa ako. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Salamat po sa Holy Spirit, nakinig ako. Pastora, paano paraan ko po pwedeng makausapin ng Holy Spirit? Nako, lagi kang makikinig sa Taste and See. Everyday tumatawag sa kanya, hindi ko po alam. Pakinggan mo yung mga sagot nila, Laida, no? Kasi maraming recommendation. At hindi ko alam kung ako ang hindi nakikinig o hindi niya ako naririnig. Ikaw ang hindi nakikinig. Siguro kasi ginagawa kung ano-anong madali. Ngayon po, makikinig na ako kasi kaya na napapahamak pagkatapos gawin. Napapahamak ka. Sinasalungat ko po kasi kaya napapahamak. O yun. Praise God. Okay. Israelia Galan Olarte, gusto niyo pong sumagot? Pastora, Yes po. ang Holy Spirit, pag magsasalita sa iyo, maririnig mo yung audible voice niya. At mararamdaman mo sa sarili mo na ibang-iba. Hindi katulad na pag yung sarili natin yung minsan para may nagsasalita sa atin pero iba yung nararamdaman natin sa sarili natin. Iba eh. Pag kinonfer yung dalawang yun is ibang-iba. Kasi sa naranasan ko, pag nagsalita ang Holy Spirit, nagtatanong talaga ako sa Kanya. Ang tinatanong ko sa Kanya, Lord, ikaw ba nagsalita sa akin? Pag narinig ko ulit yung audible voice na narinig ko at ganun ulit ang sagot sa akin, nakukonfirm ko na iyon yung Holy Spirit. Okay. At marami din akong naranasan sa ganung katulad nga nung a few months ago na sinabi sa akin ng Holy Spirit, kaya maghapon akong iyak ng iyak na sinabi niya na in your fourth generation, sabi niya, may lalabas, hindi ko puputulin sa lahi mo. Ilang beses, kaya nagtatanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, sino yon? Pero sa panalangin ko, after 1 month, doon ko nakita kung sino. Then, kahapon, ito patotoo na ito about Holy Spirit. Kahapon kami nung alaga ako pumunta sa playground. Walang tao, ako lang at saka yung isang teenager na ang age around 17 years old and yung kambal. Then nung pababa ako ng hagdan, antemano nakita ko yung 17 yung teenager na yon na nakatayo na parang estatwa. Tinanong ko ang Lord. Ang sabi ko, Lord, bakit siya ganon? Sabi kong ganoon kasi nakatayo siya na parang sundalo, may hawak-hawak na gatas. Yung sa supot yung gatas na anong tawag nito, nakakahon. Tapos tiningnan ko siya ng maigi. Then binaliwala ako na siya. Umupo ako sa bench, tapos nakinig ako nung kantang Psalm 91. Nakinig ako nung kantang yon. Habang pinakikinggan ko yung kantang yon, napatingin uli ako doon sa teenager. Then narinig ko ang sabi ng Holy Spirit sa akin, i-cast out mo siya. Sabi niya ganon. Ipag-pray mo siya. So, nung narinig ko yung ganon, nagsalita ako ng malakas. Kasi yung bata parang estatwa siya na hindi kumikilos parang bato eh. Ang sabi ko, you spirit of statue, I command you to get out.
upon that boy in the name of Jesus. So wala pa rin hindi pa rin kumikilos yung bata. Siguro, yung pang-apat kong salita, saka kumilos yung bata. Then humarap sa akin, tinitigan ako. Pagtitig sa akin, huminto siya. Tapos then, nireveal uli ng Holy Spirit. Ang sabi niya sa akin, ipag-pray mo yung controlling mind niya. Then sinabi ko uli, you spirit of controlling mind upon that boy, I command you to I cast you out by the finger of God. I cast you out in Jesus' name. Maraming beses uli. Then yung bata, yung teenager, after ng ilang beses kung ganun ako nagsalita, kumilos siya, lumakad siya ng normal, then umalis na doon siya sa playground. Then after that, tinanong ko yung Lord, sabi ko sa Lord, Lord, bakit ako? Then ang sabi niya sa akin, pinapatunayan ko lang sa'yo na hindi kita iiwanan kahit anong mangyari sa'yo. Kaya doon ako napaluha kahapon kasi sabi ko sa Holy Spirit na, Holy Spirit, hindi mo pala ako iniiwanan, nakala ko hopeless na ako, sabi kong gano'n. Kasi minsan yung siyempre minsan hindi naman tayo talaga minsan na talagang yung fully na nakakapaglingkod sa Panginoon, di ba? Katulad ko. Minsan bumabalik yung pagiging karnal ko. But minsan ako hopeless ako. Ang kinakausap ko yung Panginoon at yung Holy Spirit. Kaya pinupuri ko yung Lord kasi andoon yung Holy Spirit, yung naririnig ko yung audible voice niya at saka yung sinasabi niya na kailangan sumunod ka kung marinig mo yung audible voice na kung ano yung sinasabi sa'yo. Kaya doon ko napatunayan na ang Holy Spirit hindi nawawala sa atin kung tayo ay nandoon lagi sa kanyang na nakikipag-usap tayo sa Panginoon at nandoon sa atin ang banal na Espiritu na kinakausap natin siya, hindi nawawala, hindi naaalis kailanman. Iyon lang po. Ayan, maraming salamat. Narinig yon ni Laida. No? Thank you so much for that testimony. Ayan si Marlon. Yes, Marlon? Magandang gabi po, Pastor. Mm. Doon po sa tanong, I do believe na yung first voice po ang dapat pakinggan natin. Kasi malinaw po sa sinabi niya sa Jeremiah 29:11 hindi yung kakasama, hindi yung kakaganda ng buhay natin, yung mga plano niya sa buhay natin. Kasi po, yung sa 1 Peter 5:7 naman, or 8, yun yung galaw ng kaaway. Naniniwala ako na yung pangalawang boses, yun na yung mang-iistorbo sa'yo. Yung galaw na ng kaaway. Kaya para sa akin po, first voice ang tinig ng Spirit. Ang dapat natin. First voice. Okay, thank you po, first voice. Okay, si ano naman? Thank you, kapatid Marlon. Si Don Caroline. Pastora Tess. Paiksiin mo lang ha. Don. Nawala agad. Mabilis naman magtampo. Don. Nawala na si Don. Don, wala na. Nawala ka na. Okay, habang hinihintay natin si Don, si ano naman? Si internet ko ba o internet ni Don? Palagay ko internet ko. No, okay. Si Mylene. Mylene? Habang hinihintay natin si Don, si Mylene muna. Yes po, Pastora. Share ko lang po yung sa experience ko po. Kasi kung naalala niyo po yung humingi ako ng sa Lord na pambili ng rice. Naalala ko po yun. Di ba sabi nga na share ko po na may nagsabi po talaga sa akin through my ano po yung tawag pa sa impression po ba yun? Or pero na ano talaga yun sa mind ko po yun sa on my spiritual heart na sa mind po. Okay, impression yes, yun. Impression, yes po, okay.
3 times po yun, di ba, Pastora? Pero ang ginawa ko, on the first 2, nag-disobey po ako. Kasi instead na pinapacheck sa akin yung dress, ang chinek ko yung wallet. Talagang nag-insist pa talaga ako na wala, Lord, wala na talaga akong pera doon. Pero on the 3rd time na sinabihan ako na check your dress, doon pa po ako nag-obey. So doon ko po napatunayan na yes, praise God, yun nga, God has provided. Hindi nga lang ang hinihingi ko lang po noon is 50 pesos or 100 dirhams. Pero ang binigay po ng Lord was 1,000 dirhams. So yun po, kaya ang sa question niyo po na alin sa boses, alin sa mga boses naririnig ang madalas mong pakinggan at bakit? Based on my experience po, it was my voice. Yung ko po ang sinunod ko instead of the Holy Spirit's voice na nag-guide na sa akin. Sinasabihan na ako na God has already provided you with your God has already answered your desire. Andun na God is already telling you to check where God placed it, pero matigas pa rin po yung ulo ko. Andun pa rin po yung stubbornness, andun pa rin po yung unbelief. So, yun po yung sagot na mostly yung boses ko po ang pinapakinggan ko instead yung voice ng Holy Spirit due to my unbelief po. Yun po, Pastor. Thank you. Thank you. Praise God. Meron pa po ba? Nandiyan na ba si Don? Pastora Tess, pasensya, narinig na po niyo ako? O ngayon, narinig ka. Ay, buti naman, praise God po. Naputol po yung connection ko, sorry po. Okay. Ano po yung sa akin po, sa experience ko po, sa akin pong experience po sa work, sarili ko po, ang boses ko, yung narinig ko po, yung carnal minds ko po na meron na po ako nilagay po ako sa napakabilis na cashier po na ayaw po talaga ng mga ibang assistant na doon. Kaya siya po yung pinakamabilis po. Tapos ako po, hindi ako mareklamo sa kanila na nilagay po ako doon. Yung araw na yon, parang nagreklamo ko na, hindi po ako nagreklamo isa. Sa puso ko po, nandun yung reklamo ko, which is mali nga po, diba po, na pinakinggan ko yung sarili ko, na hindi dapat ako nagreklamo dahil na yung time na yon, yung nagreklamo ko, Lord, bakit naman dito? Ang hirap nito, sabi kong ganun po. And then, afterwards po, meron pa lang siyang tinuturo po sa akin. Pag meron po biglang, diyan ka lang muna, sandali. Yung pong ganun po na, meron pong tinuturo sa kung bakit ako kailangan nandoon. Kasi po, kailangan kong bilisan. Para masalang ako sa cashier, kailangan kong maging mabilis din po. So, ginamit po yung cashier na yon sa akin as a guidance po na maging mabilis yung aking pagkilos sa pagka-cashier. Sa kanya naman po, walang kindness po, na possible mo pang magawa yung kindness kahit na mabilis ang ginagawa ang cash, ang mapag-i-scan mo po. And that day po, sinalam po ako ng manager namin dahil nga po mababa po yung aking yung aking pong MPH po, yung yung mababa po yung speed ko. And then kinakabahan ako, sabi ko, kaya sinalam po ako, yun po yung that day po, kinabukasan po, yung sinasabi nila dapat 43 above, ay ako po ay mas mataas pa po doon, more than doon ang nakuha ko pong speed. Opo, na wala pong hindi mukhang yung pangbabawato po. So sabi, yung po sa akin na ginaguide kita, yun po yung yung isa na wag ka mag-complain, ginaguide kita para ayusin yung trabaho mo. So, yun po yung una pong nangyari po sa akin noon, na ngayon po ay alam ko na po na dinidisiplina niya po ako sa work ko din po. Amen. Okay. Thank you. Thank you so much. Praise God. Gagaling naman ng mga sagot. So, sa lahat ng sumagot ay meron tayong dito sa binilang ko, no? Ay may 10, pero iba pa rin yung nasa messages. So, ginroup ko together, meron pong iilan na they heard the audible voice. 1, 2, 3, 4.
4 ang nakarinig o 4 nakarinig ng audible voice at 2 nakarinig ng impression. Ano yung pagkakaiba nun? Kasi may mga tao dito na hindi nila alam, hindi nila na-experience na nagsalita ang Holy Spirit. Alam ko na ng Holy Spirit ay nagsalita po sa atin lahat. Yun nga lang, yung problema doon, hindi mo na recognize ang kanyang boses. Pero iba po yon na nagsasalita sa iyong tenga, naririnig mo. Yun ang ibig sabihin ng Isaiah 30:21. No? Naririnig mo, nagsasalita behind your ears, sa likod ng iyong tenga. O, maraming nakarinig nun, mga 4 nakarinig mismo na nagsalita sa tenga. So, ang Holy Spirit ba, hindi na ba siya pag hindi nagsalita sa tenga mo, pero nasa puso mo? O impression ang tawag doon. Impression ang tawag doon. Hindi nagsasalita. Kung hindi nilalagay sa puso mo yung sinasabi niya directly. Kasi siguro pag nagsalita siya, hindi mo siya maririnig dahil hindi mo nga siya kilala. So, Isaiah 30:21 ang, again, practice in looking at the question. Ang tinatanong natin, hindi impression, hindi naisip mo lang, hindi ganon. Ang tinatanong natin, Isaiah 30:21, which is audible voice. Hindi edible voice, ha? Audible voice. Naririnig ng tenga. Hindi nilalagay sa puso. Kasi Isaiah 30:21, maliwanag, oh. Maliwanag ang tanong. Kaya kailangan makinig ka sa tanong. Binabasa mo na nga ang tanong, eh. Kaya kailangan tingnan ang tanong mismo para diretso ang iyong sagot. So, marami again na nag-recommend. Well, wala namang problema dun sa recommendation, pero ang training kasi natin is pakinggan ang tanong. So, audible voice. Kaya lang, sa maraming nag-audible voice na nakarinig, ay hindi pinakinggan. Kahit na nag-audible voice na. So, kapag audible voice, how do you know na audible voice na yon? Na Isaiah 30:21 ang nangyari sa'yo? Kaya ka nga madalas ang pinapakinggan mo, sarili mo, kasi hindi mo kilala yung boses. So, yung, katulad ng sabi, no? Na alam mo ang Holy Spirit ang nagsasalita kasi mangyayari o agad mangyari at hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, nagsasabi siya ng totoo. Pero dahil hindi mo siya pinakinggan, napapahamak ka. So in other words, nagsasalita talaga ang Holy Spirit. Kasi meron na kaagad tayong mga confirmation na nagsasalita sa tenga. No? Nagsasalita sa tenga. Naririnig ng iyong tenga. Yan ang sinasabi sa Isaiah 30:21. Diba? Praise God. Hallelujah. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kahit sa tanong, may pag-aaral. Okay. Praise God. Po. Ayan, thank you. Oh, ready pa ba sa next question? Opo. Okay, ready sa next question. Pakinggan na, ha. Number 3. Basahin ang next question at sumagot. Kapatid Marlon, nagtaas ka pa rin ng iyong kamay. Gusto mo bang sumagot agad? Hindi ko pa naalis yan, Pastora. Alisin mo muna. Okay, alisin mo muna yung yung reaction mo. Baka matawag kita. Again, tanong, bakit omnipresence ang banal na espiritu? Ano ang ibig sabihin nito ayon sa iyong pagiging born again? Oy! Oy! Ganda ng tanong.
Nasa lesson natin to. Bakit omnipresence ang banal na espiritu? Anong ibig sabihin nito sa iyong pagiging born again? Oh, nasa pagtuturo natin to. Kailangan kong tumawag kasi nanahimik ang lahat. Kailangan kong tumawag. Sino bang napupusuan natin? Sinong gustong sumagot from Abu Dhabi nito? Abu Dhabi. Ay, kala ko nakikinig sila sa lesson. Ha? Kala ko nakikinig kayo. Sabi ni Laida, omnipresence po ang Holy Spirit. Kasi po, Holy Spirit is everywhere. Hindi niya tayo iniwanan. Lagi siyang nakagabay. Okay, lagi siyang nakagabay. Anong relation yan sa pagiging born again mo? Pastora, try. Sige, try. Don't try, just do it. Okay, Pastora. Ano ang ibig sabihin nito sa aking sa iyong pagiging born again? Pastora, ang pagkakaintindi ko kasi dito is siya yung seal sa aking. Just keep doing it. Keep saying. Siya yung seal. Yes. Nervous ako. Okay. Siya yung seal sa aking pagiging born again. So habang kasi everywhere siya Tapos siya ang nakakakita sa aking body and spirit. Tapos tawag dito. Sorry, Pastora. Nablanko na ako. But ayun. Kalma. Siya yung seal. Seal born na again. Spirit. Okay. Balik po ako. Yes, tama naman. Seal siya ng Holy Spirit, seal siya ng promise to become a born again. Totoo yun. No? Bali, dalawa ang question nito na sasagutin mo. Yung bakit omnipresence? Bakit siya omnipresence? At ano ang ibig sabihin ng pagiging omnipresence niya sa pagiging born again mo? Yan ang ibig sabihin ng niyan, question na yan. No? Bakit siya omnipresence? O, sumagot nga si Lucy Hindi ka niya iiwanan. Tama naman yun. Pero, anong relation yan sa pagiging born again mo? Diba? Pastora. Yes, Sister Flora. At mamaya si Pastora Mercy. Sister Flora. Omnipresent, Pastora. Sikat pala yun. Ako po. Si Pastora. Okay. Omnipresence, bakit? Ang omnipresent, Pastora, sa Psalm 32:8-9, I will instruct you, I will teach you in the way you should go. I will guide you with my eyes. So, kahit saan tayo pupunta, kasama natin ang Panginoon. Nakikita niya tayo, kahit sa madilim, nakikita niya tayo. Kung nasaan tayo, nandiyan sa lago, kasama natin. It's an omnipresent, Pastor. Okay. Okay. Omnipresence ang sinagot mo. Ano yung relation sa pag-ibig mo? As a born again, ang sagot ko dito nandun yung Holy Spirit na nag-guide sa'yo. Dati, dahil nga hindi ka, as for me, dahil hindi nga ako, even though natanggap ko ng Panginoon, walang nagbago sa sarili ko, walang nagbago ang aking pananampalataya, as the same as me as an old self. Nandun pa rin yung old self ko. So sa patuloy na pakikinig ng banal na salita ng Panginoon, pinanghawakan ang promises ng Panginoon, ang banal na espiritu, yun ang nagbago sa'yo. As a born again, ang sarili mo, ang pang-uugali mo, ang lahat andun yung manifestation ng Holy Spirit sa sarili mo. Kasi nagbago ka nagbago yung the way you
the way you talk, the way you ng pakikisama sa mga ibang tao, at lumawak ang pananampalataya mo dahil lagi mo nasa isip ang salita ng Panginoon. At lagi mo nasa isip ang kung gaano kahalaga ang banal na espiritu na nagbago ang buhay mo. Yun na sa akin, Pastora. Kasi malaking impact sa akin ang sinabi ng banal na espiritu eh. Diba sabi nga, there's love, joy, peace, self-control. Doon ako talaga, pinangawakan ko yun. Doon nagbago ako, Pastora. Kasi dati born again ako, wala ang nagbago sa akin eh. Ganun pa rin ako eh. Pero sa sarili ko, bakit born again ako, ganun pa rin ako, ang ugali ko. Ang old self ko, ganun pa rin. Pero dahil nga sa pakikinig mo at patuloy mong sinasaisip ang salita ng Panginoon, doon po ako nagbago as a born again. Amen. Wow. Ganda naman ang sagot. Si Pastor Mercy daw. Pagkatapos niyan, si Ninya. Talagang mga sumasagot niya. Palaban. Patatapang na. Pastor Mercy. Yes po, Pastora. Omnipresence kasi kahit saan tayo naroon, nandun po si Holy Spirit. Lagi pong kasama natin. Ano po yung part niya as a born again sa buhay natin? Malaki po ang part ng Holy Spirit sa pagiging born again natin. Kasi pag born again ka, mayroon kang Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka, i-guide ka ng Holy Spirit. Lahat ng ginagawa, lead by the Holy Spirit. Para po sa akin. Sa pagiging born again, malaking part po ang Holy Spirit. Kasi siya po yung po nag-guide sa atin. Maging sa ating pananalita, ikokontrol po niya tayo. Manggagaling ang magagandang salita sa Holy Spirit. At pag sinabing born again, nabago ka na. Pag born again ka na, si Holy Spirit mananahan po sa atin. Yun lang po, Pastora. Amen, amen. Wow. Pastora. Pwede pong... Teka, Josie, naka-line up si Ninya. Ninya. Copy-paste kay Pastora Mercy. Copy-paste. Hindi ba, Pastora? Sige, try ko po. Okay. Yun nga po, alam natin, omnipresence, kasi laging andyan ang banal na espiritu. So, anong ibig sabihin nito sa aking pagiging born again? Kung nandyan ang banal na, para sa akin kasi, andyan na yung banal na espiritu. Sa pagiging born again din po, ginagamit na ang katawan natin, ang pagkatao natin, nagiging templo na po ang katawan ko. So, ano bang ibig sabihin nito sa akin? Na dapat sikapin ko din na umayos, sikapin ko din po sa sarili ko na yung mga mali pong yung mga mali ko po dati na nung hindi pa po ako tumanggap sa Panginoon, yun po yung nare-remind sa akin lagi na yan, pag ginagawa mo, alam mo tinanggap mo ng Panginoon tinanggap mo ng Holy Spirit, tapos ginagawa mo pa rin yun, nakakaramdam ka po nakakaramdam ka po ng conviction. So yun, pag naramdaman ko na yung conviction na ay mali na naman itong ginawa ko, Lord, sorry. Yun po yung ko na bumabalik ako agad sa Panginoon na although yun nga po, Pastora, di ba, na lagi nasabi ko naman sa inyo dati na talagang binabattle ko talaga na yung pag-uugali, yung mga attitude talaga, yung mga behavior. So, bilang born again, dapat umayon din yung ating pagiging born again sa ng banal na espiritu, kasi dapat yung ng banal na espiritu is yun nga po, yung sa isip, kasama na rin po yung katawan. So, yun po yung ibig sabihin sa akin sa pagiging born, yung Holy Spirit sa pagiging born again ko, na ilakad ko rin po, hindi yung dati pa rin ako, hindi na rin po ganoon. Dapat meron na rin pong pagbabago na makita sa sarili ko, kasi ang Holy Spirit yung nagga-guide sa atin sa mga mali natin. Tinuturuan tayo kasi ngayon siya yung teacher natin, yung advocate natin, sabi nga po ni Pastora Mercy. Yun lang po. Amen. Thank you. Grabe, ang ganda ng mga sagot. Sinusunod. Nasaan si Josie? Ay, sorry po. Yun din po, duduktungan ko lang po yung sinabi nila ni Pastor Mercy at ni
Sister Nina po. Kasi po, nasa na ba ako? Yung question. Yun po ang Holy Spirit, kasi nga po ang Holy Spirit omnipresence, nandiyan po sa atin sa lahat ng pagkakataon po para i-lead po tayo sa lahat ng ating gagawin. At ang sabi po, anong ibig sabihin to sa iyong pagiging born again? Kasi po, di po ba, pag born again ka na talagang pinatay mo yung old stuff mo. Wala nang carnality mind, malinis ng isip mo, at saka po ang, di ba, being a follower po ni Jesus Christ ay talaga pong wala nang carnality mind. Nandun na sa iyong Holy Spirit, nananahan na sa iyong Holy Spirit. So, yun po ang kailangan po mangyari. Talagang nandun na po yung leading ng Holy Spirit. Wala na po yung mga fear, worries, doubts. So, yun po. Yun lang po ang ano ko. Tsaka, nasabi nga po ng Panginoon sa John 14 na, if you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and He will give you an advocate. So, yun po ng Holy Spirit po yung advocate natin. So, pamalagiin po natin pumalis ang ating isip tsaka puso para pang Holy Spirit manahan. So, para po ang Panginoon po ay kasi kailangan po kaya po masasabing born again, nasa atin na po yung Holy Spirit na, di ba si Jesus Christ po, hindi na po nawawala sa Kanya ang Holy Spirit, nasa sa Kanya na talaga. Ang Holy Spirit is in Him. So, kailangan maging ganun din po tayo. Yun lang po. Amen. Kagaya po ni Jesus Christ. Amen. Thank you. Si Johnny. Junie? Junie? Ayan. Wala narinig. No sound. Wala sound, Junie. Wala. Wala pa rin. Bakit kaya walang sound si Junie? Wala. Junie, sulat mo na lang. Wala naririnig. Wala naririnig. No, isulat mo. Babasahin ko. Okay. Sige. Habang sinusulat ni Junie, ay tayo tatawag kay Concha. Concha. Asan ba? Ayan. Nag-mute ka, Concha. Ayan. Sige. Hello po, Pastora. Sa akin lang naman po, napakalaking bagay po ang ginagawa ng omnipresence ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya, lalo na sa pagiging born again. Kasi sa aking experience bilang isang mananampalataya, marami ho akong mga pinagdaanan na ano, at ang masasabi ko lang na kung minsan kasi the Spirit, sabi nga na sa Galatians na the Spirit lusts against the flesh and the flesh against the Spirit po. So, yung battle na nangyayari sa akin, na naranasan ko mula nung sinasabi ko na tinanggap ko yung Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi sabi nga lagi ko naririnig din sa inyo na sa pagtanggap pa lang, hindi ka pa talaga born again, kundi tinanggap mo pa lang ang Panginoon. So, mula sa pagtanggap po sa Panginoon, napakarami po yung mga naging battle na against the flesh na nangyari sa akin. At mapapatunayan ko na ang sinasabi sa Galatians na the spirit lusts against the flesh and the flesh against the spirit. Pero ang napakaganda po kapag nandiyan yung Holy Spirit sa iyo at tinatanggap mo yung kanyang yung pagkokorek sa mga nangyayari sa buhay mo, tinatanggap mo yung kanyang salita. Yun yung masasabi ko na yun yung pag-crucify mo sa flesh mo upang sa ganun, manahan yung banal na espiritu at siya yung mag-guide sa buhay mo bilang maging isang born again Christian. Yun po ang sa akin po. Salamat po. Thank you. Thank you. At si Jocelyn, tapos babasahin ko na yun nandito sa messages. Jocelyn, salamat ka, Concha. Sa akin po, Pastora Tess, dito po sa first question na bakit omnipresence ang banal na espiritu? Kasi lahat po kitang-kita ng ating pong Panginoon at lahat po ay
lantad po sa kanyang banal na harapan at wala po tayong maitatago sa kanya. So, in relation po sa ating pagiging born again, kung alam po natin na lahat lantad sa banal na harapan ng ating Panginoon, matatakot na po tayong gumawa ng kasalanan. So, nandun na po yung fear of the Lord. Hindi na po tayo gagawa ng kasalanan dahil alam natin na i-expose po tayo ng Lord. Yun lang po yung sa akin. Amen. Thank you po. Hallelujah. Thank you. At babasahin ko muna yung mga nandirito po. Yan. Si Jean Hayasi, sabi niya, omnipresence ang Holy Spirit dahil kung nasaan tayo, andun ang Holy Spirit. Ang mga born again lang po ang nakakaramdam siguro to. Nakakaramdam sa Holy Spirit. Di ba siya feelings po ang nangaramdam, nakakaranas siguro. Experience. Ang born again lang. Okay. Si Lyda naman ang relation po sa pagiging born again, kung may Holy Spirit tayo sa puso natin, we love and obey Jesus and we will receive the grace of God. Thank you. Si Kan Kiara, sabi po sa Psalm 139, 7-12, you don't have to go far to experience the presence of God. It's all around us. At the connection po nito sa as Christian, when we accept Jesus as our Lord and Savior, the Holy Spirit is within us. Baka with us po muna, not within us kaagad-agad, no? Pinananahan tayo ng banal na Espiritu dahil sa nagmumula ang liwanag sa Kanya, nagbibigay sa atin ng gabay. Praise God. Si Donna naman, seal siya at advocate ng aking pagbabago. He sees me every day, everywhere, my body and spirit. He is my teacher every day para sa aking pagbabago. Amen, amen. At si Ate Jesusita naman, omnipresence ang Holy Spirit, hindi nang iiwan kasi sa pagiging born again ko, may binabago siya sa akin na mabago ang puso ko at isipan, ugali, attitude at personality ko sa faith sa Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu, nagbabago para sa aking maging born again, nakaraan at wala kundi nakaraan ay wala na, ang bago na ang dadating, bagong buhay ay nagmumula sa Holy Spirit. Pasensya na po. Hindi, okay lang yun. At si Net, try ko lang po. Wag kayo mag-try. Gawin nyo lang. Ang isang born again po ay walang walang Holy Spirit ay hindi raw po tunay na born again. Hindi ka sure? Hindi ka sure sinabi mo, Net? At ang isang tunay na born again ay mayroon pong Holy Spirit. Okay, na walang Holy Spirit ay hindi tunay. O di talaga tunay, kung wala kang Holy Spirit, hindi talaga tunay. Scripture yun ha, nasa Romans 8 yun. If you don't have the Spirit Christ in you, you are not His. Yun ang sabi. Si Wina, the Holy Spirit is omnipresent because He is everywhere at di tayo iiwan sa pagiging born again. Kung ang Holy Spirit ang mag-control sa ating buhay, mababago tayo totally. Praise God. At si Maricel ng Hong Kong, good evening po and everyone. Omnipresent po sa pagiging born again kasi dapat tayo mamuhay ayon sa Espiritu, ayon sa Roma 8:9-11 dahil tayo ay kanyang templo. 1 Corinthians 3:16. Si Bebs, eternal spirit existed of all ages, past, present, and future. Ano daw yun? Continuation kay Wina. According to John 3:5, except a man be born in water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, importante po ang Holy Spirit sa pagiging born again. Ayon, kompleto with scripture. Omnipresent, palaging nandyan kahit saan, sabi ni R. Ang ibig sabihin ng pagiging born again, Holy Spirit is a revealer of truth at siyang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin. Malaking bagay sa akin dahil patuloy niya akong binabago. Binabago ako araw-araw. Praise God! Mildred, omnipresent. The Holy Spirit is always beside us. Wherever we go, lagi siyang present.
Ang pagiging born again ay namumuhay ayon sa Espiritu at namumuhay sa kabanalan. Pinatay ang nasaan na? Pinalitan, sorry. Pinalitan na yon ng bago ngayon. Bago na nilalang, dapat kung sinasabi nating muling nabuhay tayo kasama ng Diyos sa ating katawan, ay pamamagitan sa ano daw, teka sandali, ano daw? Nabuhay tayo kasama ng Diyos sa ating katawan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naninirahan na sa ating buhay dahil we are the temple of the Holy Spirit. Ayun, teka sandali lang. Ayan. Sabi niya, He is omnipresent, He is everywhere, kasama natin. Siya dahil nais niya ay individual ang relationship sa atin. Uy, good to. Oy, good to. Amen. Pwede rin. Si Junie, ayun. Sandali lang, Marites, ha? Si Junie, ayun po sa natalakay natin last meeting in our Lord Jesus, we send another advocate that will never leave us, at yun nga po ang Holy Spirit. Kaya siya omnipresence, at ang pagiging born again naman po ay hindi po ito ay isang panuntunan para manatili sa atin ang Holy Spirit, dahil hanggang sa lubusan nating isurrender sa Panginoon ang ating sarili upang ang banal na Espiritu ay manahan sa atin. Yun pala yun. Amen. We need the Holy Spirit for our total transformation. Sabi ni Jo, if we surrender fully to God, nasabi, si Jo pa ba to? Hindi. Offer our body as a living sacrifice every day. Amen. Si Dandan, omnipresence po ang Holy Spirit because He is everywhere. Sabi nga po sa Jeremiah 23:23-24, am I a God who is only close at hand? Says the Lord, no, I am far away at the same time. Can anyone hide from me in a secret place? At sa pagiging born again po, when we accepted Jesus Christ is our Lord and Savior, at sinabi po niya that He will give you another advocate who will never leave us. Ayun. Okay. Thank you. Nakuha ko na. Julita Marsan, Holy Spirit is ever present. As born again, He is my teacher, counselor, naggagabay sa akin para malaman ang mabuti at hindi. Ayun. Si Bilyado, dahil sa omnipresence ang Holy Spirit, nakakahiya ng magkasala kasi kitang-kita ka. Ayun! Praise God! Amen! At si Rondel at Miriam, nag-raise ng kamay. Alam ko doon. Yes. At sige po, medyo bilis lang ng konti. Okay, parang nag-iisip pa sila kung anong san. Sige, habang iniisip nyo pa, si Marites Madronio muna. Marites! Hello po, Pastor. Okay. Okay. Hello po. Yes. Narinig niyo po ako? Yes, dinig kita. Opo. Bilang po isang born again po, kailangan po na lakaran po natin yung salita ng Diyos. Dahil po pag hindi po, iwanan tayo ng banal na Espiritu. Ayun. Dahil po, nanginginig ako. Bakit ka nanginginig? Nalamig ba dyan? Kasi po, mainit po. Praise God. Okay. Sige lang. Tapos po, pag hindi po tayo pure, yung heart natin, at hindi tayo full surrender kay Lord, hindi tayo, sasamahan ng banal na Espiritu. Yes po. Umiiyak ka na? Marites.
So, kailangan po na full surrender po tayo kay Lord. Kasi kung wala yung banal na Espiritu, kung hindi po tayo malinis, kasi ang body po natin is temple of the Holy Spirit po. So, kung hindi po tayo malinis, paano po tayo pananahanan ng banal na Espiritu? Pero kung tayo po surrender po kay Lord, Amen. Nilalataran natin yung kanyang salita, sasamahan po tayo at pananahanan po tayo ang body natin ng banal na Espiritu. Kaya po yung omnipresent po siya. Kaya kahit saan po ako magpunta, nandoon po banal na Espiritu. Dahil temple of the Holy Spirit, ang body ko. Yun Yes. po. Amen. Thank you. Ay talagang meron kang pinagdadaanan, ha? Kasi you are being convicted today that the presence of the Holy Spirit. Thank you, Marites. God bless you. Thank you po. And Hilda Villardo naman, sabi niya, if we are born again, God is present, God is omnipresent, and the Holy Spirit is the one instructing us. Ay, nawala. Nasaan na ba yun? Binabasa ko, biglang nawawala. Instructing us to do what God wants us to do to glorify Him. Amen. At si Brother Neri, Holy Spirit is omnipresent kasi He is here since the beginning. Hindi po ako matatawag na born again pag wala ang Holy Spirit sa akin. Totoo yan. Okay, si Mr. Don, omnipresence po ang Holy Spirit kasi He can be with every true born again Christian. At the same time, born again hindi sa theory kundi sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Okay, si Bebs. Yes, Bebs. Ayun po, Pastor Ates, yung sa omnipresence po, no, ayun po yung ang ibig sabihin po nito sa bilang pagiging isang born again ay yung pagkilos po ng banal na Espiritu sa aming buhay na talagang you cannot escape, you cannot hide through the presence of the Holy Spirit kasi nandoon na po talaga yung yung guidance sa amin na maintindihan namin po yung bawat teaching about sa salita ng Panginoon at nandoon po yung conviction ng banal na Espiritu na nandoon na po yung repentance of our sins, no po, at nandoon na rin po yung nandito po kami na-equip sa salita ng Panginoon at doon po namin malakaran ang mga kalooban at ang mga utos ng Panginoon sa aming buhay. Amen. Again, amen. At thank you, Beb, si Rondel at Miriam, Pastor Rondel at Pastor Miriam, once again, one more time. Yes. Oh, wala na naman. Asa na to, mga to? Pastor Rondel, mahina ang internet. O, wag na lang. Isulat mo na lang kung mahina ang internet. Hindi talaga pagka ganun. Data kasi. Sige po. Okay, sulat nyo na lang sa comment box para mabasa po natin. Amen. Habang ako po ay magdi-discuss, wow, ang ganda ng mga sagot nyo ha. May kasamang patotoo. This time, you hit it. Pero medyo kaya lang nga, don't be in a hurry to answer questions. You need to bulay-bulay din. Paano ba sasagutin? Kasi si Pastora, mahilig talaga yan, mag-tricky question. Ayan. Yung bang, anong tawag doon? Yung sharpen your mind. Hindi tayo kaagad-agad. Wala namang pabilisan ng sagot. No? Lalo na pag may nagtatanong sa atin, lalo na sa evangelism, kailangan mong pakinggan ng mabuti ang tanong. Listen to the question at huwag ka kaagad mag-recommend. I-direct mo muna yung tanong, sagutin muna, bago ang recommendation. Laging ganon. At sabi nga, seal of the promise. Oo, tama. Nabago because nagrema ang word. Wow. At laging nag-increase ang faith. He is everywhere. At He is a part of our being born again. A bigger part ng ating pagiging born again. Tama po yan. Sabi pa dito, He made our bodies to be the temple. Kaya submit the mind and body. Magiging aware tayo sa kanyang presence. Correct. Mako-convict ka na bago na kasi nako-convict na sa mga ginagawa. He help us to be dead to self.
so we can imitate with Christ. Ito yung mga binabasa ko yung mga sagot nyo, ha? The battles in the flesh is now overcome because it's now becoming clear. Totoo yun. So nagkaroon ka ng ganitong realization kapag alam mo ang presensya ng banal na espiritu. Naunawaan nyo na ngayon yung link ng pagiging omnipresence ng Holy Spirit at sa iyong relasyon sa iyong pagiging born again. Sa lahat ng questions, ito ang natumbok ninyo ang sagot. Thank you. Hallelujah. Praise God. Pastora, Yes po. may sagot na po si na Pastor Rondel. Nandito na ba? Okay, Apo. tignan natin. Ito po, hindi nabasa. Hindi ko ba nabasa? Ay, sorry po. Hindi nabasa. Kailangan basahin natin. Yon. Noong hindi ko po alam ang banal na espiritu, sarili ko lang po ang aking pinakikinggan at nangungusap po siya, pero hindi pa rin pinakikinggan. Pero nagbago po yon matapos po akong ma-deliverance at nakikinig na sa turo po ni na Pastora Tess, doon ko lang na malalaman, nangungusap na po ang banal na espiritu. Sa naranasan ko po ng tinatayo ng church na dito sa Calbayog, may isang gabi po natulog na po ako lahat, kahit po ako tulog na. Pero bigla po akong nagising dahil may biglang nagsabi sa akin, isara ang gasol. Tumayo po ako kahit sobrang nakakapagod po dahil sa maghapon na tumulong sa construction ng church, pinatay ko po ang gasol. Paggising ko po namin, umaga, doon na lang po namin nalaman na loose pala yung hose ng gasol. Kaya naalala ko yung hindi ko po siguradong sinunod ang sinabi ng Holy Spirit. Siguro na sumabog na po ang gasol. Purihin po ang Panginoon. Sa pangalawa po, nung nag-pray po ako na mag-isa yung time na pangalawa, nag-pray po ako mag-isa, yung time po na yon nakakaranas po kami ng persecution. Edge Nario, ano lang po, mute po. At nakaranas po kami ng persecution at naririnig ko po yung be strong and courageous. Amen, amen, hallelujah. Maraming salamat. Praise God. Yan. Maraming salamat sa sagot ninyo. Sa lahat po ng sumagot, maraming salamat po. At kayo po ay participate dito. Ayan. Ang truly born again, sabi ni Josie, ay may fruit of the Spirit and continually walk on it. Tama yun. Totoo yan. Amen. Hallelujah. Meron pa ba akong hindi nabasa? I think nabasa ko na po lahat, ano? Praise God. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Gusto ko po sana magtanong ng isa pa, pero 4 kasi yung prepare ko, pero wala na tayong time. So, hindi na lang po natin itatanong yung pang-isa po. Bagkus, isi-share ko lang po yung tanong, tapos magpaalam na po tayo. Tinawag dito, pagbulay-bulayan niyo po itong tanong na ito. Bakit sinabi ng Deuteronomy 30:14 na napakalapit lang ang mensahe, nasa iyong labi at sa iyong puso upang sundin mo ito? Anong sinasaad nito patungkol sa omnipresence ng banal na espiritu? That's question I would like to leave it to you. Babalikan natin yan sa ating discussion sa omnipotent. We will be on the omnipotent God. Wow! No? Kaya kailangan po nating sagutin ito para mag-start po tayo sa omnipotent God next week. At nasa Davao na po kami by that time. But don't worry. We will still be there. So you have this question, post in your heart.
and we will talk about the omnipotent God. Wow, omnipresent tapos na, naunawaan nyo na, sa omnipotent naman po tayo. Amen? Praise God. Ang ganda, may assignment na. Para handa yung heart mo kapag tayo ay nag-aano. Ang ganda naman. Ang ganda ng participation. Itong klaseng participation na hinihintay ko. O, di ba? Kailangan nang palang i-trigger kayo ng question. Gising na gising po, Pastora Tess, yung spirit. Praise God. At maraming Lord, salamat thank you. po. No? Nag-enjoy ba kayo sa tanong? Amen. Amen po. Praise God. Thank you, Lord. Amen, amen. Kaya, no, the questioning is to help you na, kasi sa ngayon, kapag tinatanong mo, ang layo ng mga sagot. To help you look at the question and directly answer the question before making recommendation. Sa ngayon po kasi pag nagtatanong, puro recommendation, hindi man lang in-address yung tanong. Okay? Kaya maganda. Amen. Amen, I learned po. Thank you. Thank you sa mga nag-learn. Okay, so i-ask natin si Lucy, can you pray for us para mag-close tayo sa ating teaching? Lucy, naka-mute ka. Sorry po. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto at maging sa aming pong pastora. Patuloy po ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Patuloy niyo po kaming turuan at patuloy na kami lumago sa pananampalataya. Nawa kami po ay patuloy na magsama-sama upang lumago sa pananampalataya na naisin po ninyo sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito at kayo po ang manahan sa amin, patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat isa. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Glory to God. Amen. At hindi pala tayo nakapag, picture. Sandali lang po. Pwede bang mag-picture muna? Para meron po tayong attendance. Nakalimutan ko po kasi. Sorry po ha. Holy Spirit. Ayan. Praise God. 3 shots lang naman po ito. Amen. Ayan. Pangalawa, makikita niyo yung mga itsura ninyo sa ating page para ma-sure po natin na talagang kayo ay nandirito. Amen. Thank you, Lord. Praise God. At maraming salamat po sa bawat isa. Kita po tayo next time ulit sa Thank you po, Pastora Tess. God bless. Pastora. God bless. God bless everyone. Bye.